Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At muli, pinagkaloob na naman sa atin ang makapangyarihan Diyos ang pagkakataon na ito na tayo ay muling magkasama-sama at pag-aralan. Salamat sa panalangin ng kapatid na Victor. At sa ating pong paksa ngayong umaga na ito, nasa chapter 7 na po tayo. So i-recap natin yung nakaraan nating mga paksa sa chapter 6. Hindi ko, pasok po kayo. Dito sa chapter 6 verse 1 to 4, yung Sermon on the Mount pa rin ng Panginoong Hesus, giving to the needy. Kung paano po ay ipinakita niya diyan yung tamang paraan ng pagbibigay na ito dapat ay nababatay sa tinatawag na kalooban. At ganoon din po ang paraan ng pananalangin sa chapter 6 verse 5 to 8 na itinuro ng Panginoong Hesus na magsidalangin kayo ng ganito. Hindi po ito pinapakabisado. Ano po, ito lang yung pattern, yung example how to pray na ibinigay ng Panginoong Hesus kasi bawal po yung repetition. So sa chapter 6 verse 16 to 18 naman yung how to fast, ipinakita po diyan kung paano yung pag-aayuno. Ngunit walang iniutos sa mga Kristiyano na tayo ay mag-ayuno. Ano po? So ipinakita diyan yung paraan nila kung paano ang ginagawa nila diyan sa time na yan para sila ay maging karapat-dapat sa Diyos sa kapakumbabaan. Sa chapter 6 verse 19 to 24, pinakita po dyan yung treasure in heaven, temporal versus eternal. Yung pong physical things at yung spiritual things na sinasabi po dyan sa ating inilatag na paksa. At dito naman po sa Matthew chapter 6 verse 22, yung the eye is the lamp of the body, na kapag ang iyong mata ay masama, ikaw ay mapupunta sa impyerno, at kung ang iyong mata ay mabuti, ang iyong mata ay kapaki-pakinabang. So, sumunod sa chapter 6 verse 24 naman, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat pahalagaan niya yung isa at yung isa naman ay hindi. Ano po, ibibigin niya yung isa ay hindi. Kaya no one can serve two masters. Ano po, at nakadagdag nga po dyan yung bawas-bawasan natin yung pag-aalala. Marami tayong mga iniisip. Ipaubaya natin sa Diyos ang mga bagay na iyan. At ang Diyos ang bahalang magdesisyon sa mangyayari sa kinabukasan. Lalo pa ngayon, gulo-gulo na ng ating mundo. Ano po? Kaaway-away na sila doon. So isama natin sa panalangin yan na magkaroon ng kapayapaan para yung mga maliliit, gaya natin ay hindi naman maapektuhan. Sermon on the Mount, sermon series, at tayo ay nasa chapter 7 na po ng aklat ng Mateo. Nilalatag ito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sa mga pagturo ng kautusan. Kaya naman nakikita natin sa pag-aaral na ito po ay ibinabahagi ng Panginoong Hesus ang mga karunungan na kinakailangan ay magawa ng isang alagad. Ang title po nito, Matthew chapter 7 verse 1 to 6, I do not judge. Judge not. Ang audience niyan, yung kanyang disciples, at itong tinatawag na mga scribes, at tagapagturo ng kautusan, and the Pharisees. Yeah. Both sides ay sinasabihan niya na huwag kayong humatol. Ano po? Do not judge. Ito nga po ay lesson number 17. At hanggang sa chapter 7 lang po tayo. Dahil ito po ay chapter 5, chapter 6, chapter 7 ng Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. Huwag husgahan ang kapwa. So dito pala, sa title, mapapansin natin, ginagamit sa atin ito eh. Sa ating mga Kristiyano, sinasabi, kapag nagsalita ka ng bagay na nakasulat, ang intindi ng iba, na hindi mananampalataya, hinuhusgahan daw sila. Pero ang totoo, sinasabi natin yung pinag-aralan natin. Hindi tayo humahatol sapagkat yung sinasabi ng kasulatan, yun yung sinasabi natin ito sa kapwa. Hindi pang husga yun. Lalabas kasi, hindi na tayo magsasalita kahit mali. Diba? Binabato sa atin yan eh. Na ayan, mga Kristiyano, nakasulat sa kasulatan nyo, huwag humusga. May konteksto ang bawat bahagi ng talata. Hindi pwede kukuha tayo ng isang talata, yun na agad ang kahulugan. Hindi po ganon. Ano po, sinasabi yan sa dalawang alagad ng ating Panginoong Hesus, at titingnan natin yung historical background nito, yung tinatawag na
papunta sa konteksto. Ayon sa Matthew chapter 5 verse 1 to 2. Tingnan niyo po, nasa chapter 7 tayo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao umakyat sa bundok at naupuro o lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya. At nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, tuloy-tuloy yung sermon na yan eh. Ano po? Dito sa pangalawa, nasa chapter 5 verse 1 to 2 yun. Ito naman, nasa chapter 5 verse 20. Kaya tandaan ninyo kung hindi ninyo mahihigitan ng ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So dalawa yung audience na sinasabihan. Ano, nasa chapter 7 tayo. Judge na, pag kayo humatol. Pero pag konteksto ang pag-uusapan, sila tinutukoy. Ayon sa konteksto. Papasahin po natin muna. Ano po? Para maintindihan po natin. Sermon on the Mount ng ating Panginoong Yesus, the disciples, the scribes, and the Pharisees. Lagi yang mga yang nakasunod. Wala nang magandang ginawa ang ating Panginoong Yesus, pagkakabanalan kanila, pagkamalian sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang nangyayari, nagbabalitaktakan sila. Ano? Sa kabila noon, hindi nila nakikita yung tinatawag na tinuturo ng Panginoong Yesus kasi sila rin yung tinutukoy ng mga taga-akay na bulak. Kasi ayaw nilang buksan yung kanilang puso at isipan sa pangunawa o sa madaling salita, wala silang pananampalataya sa sinasabi ng Panginoong Yesus. Basahin po muna natin. 7.1. Huwag husgahan ang kapwa, huwag ninyong husgahan ng iba para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Do not judge or you too will be judged. 7.2. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa ay ganoon din kayo huhusgahan ng Diyos. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Oh. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Napapansin niya yung maliit, pero yung sa sarili niyang isang malaking bahagi na inilalarawan sa malaking troso, hindi niya nakikita. Makikita natin yung comparison. Ako, why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Eh, log, troso yun eh. Malaki yun. Kesa doon sa puwing. 7.4. Paano mo masasabi sa kanya, kapatid? Tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata. Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, and behold, the log is in your own eye? Mapagkunwari. Ayan, lumabas na. So, kaya natin sinabi, sila yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na mga ipokrito. Great. Ayan yung context. Tama, sinasabihan yung mga alagad. Pero, base yan doon sa pinag-uusapan, sa konteksto ng pinag-uusapan, sino yung tinutukoy na huwag kayo humatol? Yung Pharisees and the scribes. Kasi mahilig sila humatol eh. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, banal-banalan kayo. Pero nalalaman ng Diyos ang puso nyo. Ayan o, sila yung tinutukoy. Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata. Mas marami kang kasalanan kaysa doon sa pinupuna mo. Nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. You hypocrite! First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. 7.6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Dahil baka balingan nila kayo at tapain, at huwag din ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perlas dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. At gano'n, ba't napunta sa aso at baboy? Ano? Yun ang maganda dyan. Aaralin natin siya. Ano po? Ang sabi dito sa sumunod, do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and then turn and tear you to pieces. Pasok na tayo. Isa-isahin po natin sa 7.1. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus sa kanyang mga sinabi? Kasi tatandaan po natin, bawat aklat, bawat sinabi ng Panginoong Yesus, may kanya-kanya yung nakalapat na kahulugan. Ano po? So, dun tayo sa kahulugan na sinasabi ng Panginoong Yesus. Do not judge, or you too will be judged. Anong ibig sabihin mo dyan, Panginoong Yesus?